Stefan Moretti, ang panganay na anak ng kinatatakutang dating mafia boss na si Simon Moretti, ay kilalang playboy na walang sinasanto. Ngunit sa likod ng kanyang mapang-akit na ngiti ay may nag-aapoy na galit. Mula nang pumanaw ang kanyang unang pag-ibig sa isang trahedya, isa lang ang layunin niya, ang maghigante. Nang matunton niya ang babaeng di umano'y may kasalanan sa aksidente, lalo siya nagignit sa galit ng malaming kapitbahay niya lang ito. Ang plano, gamitin ang kanyang nakakabaliw na kamandag at karisma upang paibigin to bago tuluyang sirain ang buhay nito. Ngunit laking gulat niya nang matuklasan ang kanyang target, si Lara Gustavo ay isang bulag. Sa kabila ng awa ay tinuloy ni Stefan ang laro ng paghihiganti. Ginamit niya ang bawat gabi, bawat haplos at bawat matatamis na salita para makuha ang puso ng dalaga. Ngunit kung kailan hulog na si Lara, biglang magpapakita ang nakaraan. Ang akala niyang pumanaw na kasintahan ay buhay at nagbabalik. Panimula, ang mansyon ng mga Moretti palaging nababalot ng katahimikan. Isang uri ng katahimikan na sumasakal sa sinumang mangangahas na pumasok doon. Ngunit para kay Stefan, ang katahimikang yon ang kanyang naging kandungan. Siya ang panganay na anak ni Simon Moretti, ang dating makapangyarihang mafia boss. Namanan niya ang matatalas na mata ng ama, ang matipunong pangangatawan at ang aura na kayang magpaluhod ng sinuman sa isang tingin lamang. Ngunit higit sa lahat, kilala siya sa bansag na playboy. Para sa publiko, siya ang lalaking nagpapalit ng babae gabi-gabi na para nagpapalit lang ng mamahaling barong. Subalit walang nakakaalam na ang pagiging playboy niya ay isang maskara lamang. Isang makapal at malamig na kalasag upang itago ang isang pusong matagal nang nagkapira-piraso. 2 taon nang nakakalipas mula nang pumanaw ang kanyang unang pag-ibig, si Vanessa, ang tanging babaeng nakapagpabago sa kanya, ang tanging nilalang na nagparamdam sa kanya na may buhay sa labas ng madilim na mundo ng mga Moretti. Isang malagim na aksidente sa kotse ang kumuha rito. Ang huling alaala niya kay Vanessa ay ang dugo ang mukha nito habang sinasakay sa ambulansya bago to dineklarang pumanaw sa ospital. Mula noon, nawala na rin ang bahagi ng pagkatao niya. Ang natira na lamang ay ang uhaw sa katarungan at sa paghihigante. Nahanap mo na ba? Malamig na tanong niya habang nakatayo sa harap ng malaking bintana ng kanyang silid. May hawak siyang baso ng whiskey. Dahan-dahan iniikot ang yelo sa loob nito. Sa likod niya yumukod ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan na si Elias. Opo, Senyorito Stefan. Ang pangalan ng babaeng nagmamaneho sa kabilang sasakyan ng gabing iyon ay si Lara Gustavo. Ito ang dahilan kung bakit nga ba nawala ng kontrol ang sasakyan ni Miss Vanessa. Ayon sa aming investigasyon, kamakailan lang siya lumipat sa isang maliit na subdivision sa labas ng lungsod. Humarap siya sa tauhan habang ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa galit. Ihanda mo ang mga papeles ng katabing ari-arian ng bahay niya. Bibilin ko ang bahay. Nakatabi ng babaeng yun. Gusto kong makita ang bawat galaw niya. Gusto ko na maramdaman niya ang impyernong dinaranas ko araw-araw. Masusunod, senyorito? Pagkaalis ni Elias, tinungga niya ang natitirang alak sa kanyang baso. Ang mapait na lasa nito ay walang-wala kumpara sa kapaitan na nararamdaman niya sa kanyang puso. Lara Gustavo, gagawin niyang lahat para pagbayarin ito. Gagamitin niyang lahat ng meron siya, ang kanyang yaman, ang kanyang kapangyarihan at higit sa lahat, ang kanyang mapang-akit na karisma na hindi kailanman nabigo sa sinumang babae. Makalipas ang 3 araw, formal nang lumipat si Stefan sa kanyang bagong tirahan. Hindi ito ang marangyang mansyon na kinagisnan niya kundi isang modernong 2 palapag na bahay sa isang tahimik at eksklusibong komunidad. Ang tayo naghiwalay sa kanyang bahay at sa kanyang target ay isang mababang bakod na gawa sa mga halaman at kahoy. Hapon nung araw na yon, nang magpasya siya lumabas sa kanyang beranda. Suot ang isang simpleng itim na t-shirt, sumandal siya sa rehas, naghihintay sa kanyang biktima. Di nagtagal, bumukas ang pinto ng katabing bahay. Isang dalaga ang lumabas. Napatigil si Stefan. Ang babaeng lumabas ay nakasuot ng isang simpleng puting bestida na abot hanggang tuhod.
Ang kanyang mahabang itim na buhok ay bahagyang hinahangin at ang kanyang balat ay maputi at tila porselana. Maganda to. Isang uri ng kagandahan na walang halong kolorete kundi purong-puro. Ngunit sa halip na lumambot ang kanyang puso, lalo lamang nag-alab ang galit sa kanyang dibdib. Ito ang babaeng pumaslang kay Vanessa. Ito ang mukha na salarin na nag-alis ng buhay sa buhay niya. Lara, bulong niya habang nakatitig sa dalaga. Napansin niya na dahan-dahan ang bawat hakbang ng dalaga. Hawak nito ang isang manipis na patpat na kahoy at ang mga kamay nito ay bahagyang nakakapa sa hangin habang patungo sa mga nakatanim na rosa sa bakuran nito. Nang humarap ang dalaga sa kanyang direksyon, doon na lamang napansin ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang mundo. Ang mga mata ni Lara, ang magaganda at matatalim nitong mga mata, ay nakatitig sa kawalan, walang focus at walang liwanag. Nabitawan niya ang hawak ng lighter na dahan-dahan gumulong sa sahig ng beranda. Ang babaeng kanyang pinaghihigantihan, ang babaeng tinuturo ng kanyang mga investigador na pumaslang sa kanyang kasintahan, ay isang bulag? Nanatili siyang nakatayo sa kanyang kinatatayuan, ang mga mata nakapako sa babaeng ilang metro lamang ang layo mula sa kanya. Ang hangin sa pagitan ng kanilang mga bahay tila naging urong sulong. Dinala ang bango ng mga sariwang rosas na maingat na hinawakan ni Lara. Ngunit para kay Stefan ang hangin na yon may lasa ng abo at lason. Paano nagawang makapaslang ng isang aksidente ng isang babae na walang kakayahan na makakita? Paano to nakapagmaneho ng sasakyan ng gabing yun? Isang matinding pagdududa ang sandaling sumagi sa kanyang isip. Ngunit agad din yung nilamon ng madilim na puot. Ang pamilyang Moretti hindi nagkakamali sa impormasyon. Kung si Lara Gustavo ang tinuturo ng mga ebidensya, kung ang sasakyan nito ang bumangga sa kotse ni Vanessa, walang puwang ang awa. Maaaring nabulag to pagkatapos ng aksidente o baka naman isa lamang tong maruming pagpapanggap upang takasan ng batas. Walang sino mang makakatakas sa akin, bulong niya sa kanyang sarili. Kahit pa magtago ka sa likod ng kadiliman ng iyong mga mata. Maya-maya pa, dahan-dahan siyang lumabas mula sa kanyang beranda. Ang bawat hakbang niya, pababa. Nang hagdan patungo sa hardin ay kalkulado, tahimik na parabang isang paniking na naghahanap ng mabibiktima. Ang mababang bakod na gawa sa mga halaman, ang tanging harang sa kanilang dalawa. Habang papalapit siya, napansin niya ang bawat detalye kay Lara. Ang marahan nitong pagngiti habang dinadama ang mga talulot ng bulaklak. Ang banayad na paghinga at ang tila inosenteng mukha na parang walang kinalaman sa anumang kasalanan sa mundo. Ang ganitong uri ng mukha ang pinakamapanganib, ang mukhang madaling magpatawad, ang mukhang madaling magpaikot ng tao. Ngunit siya ay isang Moretti, sanay siya sa laro ng magpanggap. Huminto siya sa tapat mismo ng bakod. Sadyang ginalaw niya ang mga tuyong dahon sa semento gamit ang sapatos upang lumikha ng tunog. Agad na natigil si Lara, bahagyang tumagilid ang kanyang mukha. Ang kanyang tenga tila naghahanap kung saan nga ba nagsimula ang kaluskos. Kagad humigpit ang kapit niya sa manipis na patpat na hawak sa kamay. Sino yan? May tao ba dyan? Hindi agad sumagot si Stefan. Pinanood niya kung paano lumingon ang mga walang buhay ngunit magagandang mata ni Lara sa kanyang direksyon. Hindi siya nito nakikita ngunit nararamdaman niya ang titig nito. Na tila ba binabasa ang kanyang kaluluwa. Isang kakaibang kilabot ang dumaan sa likod niya ngunit mabilis niya itong pinalitan ng kanyang pamilya na mapangakit ng ngiti. Ang ngiting nanakit sa puso ng napakaraming babae. Magandang hapon. Paumanhin kung naistorbo kita. Ako bagong kapitbahay mo. Bahagyang lumuwag ang hawak ni Lara sa kanyang patpat at ang bakas ng takot sa kanyang mukha ay napalitan ng isang nahihiyang ngiti. Kayo po palang bagong lipat sa katabing bahay. Pasensya na po, medyo nabigla lang ako. Walang anuman. Ako dapat nang humingi ng paumanhin dahil bigla akong sumulpot. Aniya, habang ang kanyang mga mata nananatiling matalim. Sinusuri bawat reaksyon ng dalaga. Ako nga pala si Stefan Legaspi. Sadya niyang tinago ang kanyang tunay na apelyido.
Ang pangalang Moretti may dalang dugo at takot at kung malalaman ni Lara ang totoo, agad itong magtatayo ng matataas na pader. Para sa planong paghihiganti, kailangan niya maging isang ordinaryong lalaki na may mabuting layunin. Isang lalaking madaling mahalin. Ako naman si Lara, tugon ng dalaga, bahagyang nilahad ang kamay sa direksyon ng boses ng lalaki. Lara Gustavo, kinagagala kitang makilala, Stefan. Tinitigan niyang nakalahad na kamay, maputi, makinis at walang anumang bahid ng marahas na nakaraan. Dahan-dahan niyang tinaas ang sariling kamay at hinawakan yon. Kinagagalak din kitang makilala, Lara. Pagsisinungaling niya, napansin ko mahilig ka sa mga bulaklak. Bahagyang namula ang pisngi ni Lara. Opo, kahit di ko sila nakikita, nararamdaman ko ang bango at ang lambot nila. Silang nagbibigay kulay sa mundo ko kahit madilim ang paligid. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Stefan. Madilim ang paligid? Nais niyang isumbat dito na mas madilim ang mundong iniwan nito para sa kanya nang nawala si Vanessa. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Kailangan niyang kontrolin ang kanyang emosyon. Ang isang mahusay na mangangaso hindi nagpapakita ng kanyang mga ngipin hanggang sa huling sandali. Isang magandang paraan para makita ang mundo, sagot niya, puno ng kaplastika ng bawat salita. Matagal ka na ba rito? Mga ilang buwan pa lang po. Lumipat po ako dito mula probinsya para sa isang bagong simula. Mas tahimik kasi rito. Mas madaling mag-adjust para sa isang katulad ko. Isang bagong simula. Pag-uulit ni Stefan. Maganda nga ang lugar na to para doon. Mukhang marami tayong oras para magkwentuhan lalo na't magkapit bahay na tayo. Nako, sige po. Welcome sa subdivision natin, Stefan. Kung may kailangan ka, huwag kang mahiyang kumatok. Kahit ang totoo, ako pong madalas humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Tawa ng dalaga. Asahan mo, Lara. Madalas kitang may istorbo. Makahulugang sabi niya. Nang magpaalam ang babae at dahan-dahang naglakad pabalik sa loob ng kanyang bahay, nanatili siya sa kanyang posisyon. Ang unang hakbang ay tapos na. Nakuha na niya ang unang ngiti at ang pangalan ng kanyang kaaway. Gagamitin niya ang kanyang karisma, ang kanyang pagiging playboy na alam kung paanong paikutin ang puso ng isang babae. Paibigin si Lara Gustavo hanggang sa hindi na nito kayang mabuhay nang wala siya. At kapag nasa rurok na to ng kaligayahan, doon niya ipamumukha ang katotohanan. Doon niya sisirain ang puso nito gaya ng pagkasira ng kanyang buhay. Magsimula na tayo sa laro, Lara. Bulong niya sa hangin habang ang kanyang mga mata unti-unting nawala ng init. Bumalik sa pagiging isang Moretti na walang awa at walang pinatatawad. Lumipas sa mga araw na tila isang dahan-dahang pag-akyat sa isang matarik na bundok. Si Stefan nagpakaabala sa kanyang pagpapanggap. Gabi-gabi tinitiyak niya na meron siyang dahilan upang makita o makausap si Lara. Minsan nagdadala siya ng mga prutas na kunwari galing sa kanyang probinsya. Minsan naman mag-aalok siya ng tulong sa pag-aayos ng mga halaman sa hardin nito. Sa bawat pagkakataon, lalong napapansin ni Stefan ang pagiging inosente ni Lara. Wala tong bakas ng pagiging mapagkunwari. Sa katunayan, napansin niya na si Lara ay isang babaeng may matinding determinasyon sa kabila ng kapansanan. Madalas nitong makitang nagbabasa ng braille sa ilalim ng puno o kaya abala sa paggawa ng mga handmade candles na binibenta nito online. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga halaman sa bakod, tinanong niyang dalaga, Lara, hindi ka ba natatakot? Mag-isa ka lang dito, wala kang kasama sa bahay tapos di niya itinuloy ang sasabihin. Ngunit alam niyang naiintindihan to ni Lara. Ngumiti ng bahagya ang dalaga. Ang takot kay Stefan parang anino. Lagi tong nasa likod mo lalo na kung madilim. Pero natutunan ko na ang madilim hindi pagiging masama. Sa dilim naririnig mo ang mga bagay na hindi napapansin ng mga nakakakita. Naririnig ko ang tibok ng puso mo, ang paghinga mo. Alam ko kung kailan ka nag-aalala at kung kailan ka nagsisinungaling. Bahagya siyang natigilan. Nagsisinungaling? Mahinang tanong niya at sinubukan maging kaswal. Lahat ng tao nagsisinungaling, Stefan. Minsan para sa sarili, minsan para sa iba. Pero hindi ko iniinda ang kasinungalingan ng iba. Ang mahalaga sa akin sa sandaling to ay ang katotohanan na may mabuti akong kapitbahay. Di siya nakasagot sa sinabi nito. Pakiramdam niya siya ang biktima sa larong ito. Kinagabihan nakatanggap siya ng tawag mula kay Alias. Senyorito, may nakita kaming bago. Ang pamilya ni Lara.
Mukhang may koneksyon sila sa isang lumang kaso na kinasangkutan ng iyong ama. Pero hindi sila ang may sala. Mukhang ginamit lang ang sasakyan nila ng gabing yon. Kaagad nanlaki ang mga mata niya. Nanlaki ang mga mata ni Stefan. Anong ibig mong sabihin? Ang sasakyan ay nakarehistro sa pangalan ng kanyang ama. Pero ang nagmaneho nun ibang tao. Isang taong binayaran para gawin ang aksidente. Mukhang ang aksidente ni Miss Vanessa ay hindi talaga isang aksidente, senyorito. Ito ay planadong pag-atake. Bumagsak ang telepono mula sa kamay niya. Ang buong mundo niya gumuho sa isang iglap. Kung hindi si Lara ang may kasalanan, kung ginamit lamang to bilang pain, ibig sabihin, lahat ng galit niyang kinikimkim nakatuon sa maling tao? Maya-maya pumasok siya sa loob ng kanyang bahay habang di mapakali. Ang imahe ni Lara. Ang babaeng binalak niyang sirain ay paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang isipan. Ang babaeng inalagaan niya. Ang babaeng unti-unting nakikilala ng kanyang puso ay isa palang biktima na parehong laro na nagpabagsak sa kanya. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Kailangan niyang lumabas. Kailangan niyang mag-isip. Pero sa paglabas niya, nakita niya si Lara na nakatayo sa labas ng bahay nito, tila naghihintay. Stefan? Tawag nito. Kahit madilim ang gabi, huminto siya at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nararamdaman kong lalabas ka, anito. Gusto ko lang magpasalamat. Salamat sa pagtulong mo sa akin nitong mga nakarang araw. Kahit di mo sabihin, alam ko na may pinagdadaanan ka rin. Lumapit siya sa dalaga. Sa unang pagkakataon, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang hindi maipaliwanag na pangangailangan na mapalapit dito. Lara, bulong niya rito. Paano kung ang taong akala mong mabuti ay ang taong dahilan ng sakit mo? Tumigil si Lara. Ang kanyang mga mata, kahit hindi nakakakita, ay tila nakatitig ng diretsyo sa puso ng binata. Kung ang taong yon ay nagbago na, Stefan, handa ako magpatawad. Sa sandaling yon, alam na Stefan na hindi niya na kayang ituloy ang plano. Ang paghihigante na naging dahilan ng kanyang matinding galit ay naglaho na, pinalitan ng isang damdaming mas malakas, mas matindi at mas nakakatakot, ang pag-ibig. Kinabukasan, maagang nagising ang binata. Pagkababa niya sa sala, natagpuan niya ang sarili na muling nakatitig sa labas, naghahanap sa pamilyar na bulto ng kanyang kapitbahay. Maya-maya nakita niya si Lara sa kanyang bakuran. May bitbit na maliit na basket ng mga natapos itong handmade candles. Mukhang may balak tong lumabas ng subdivision. Nang walang pag-aalinlangan, lumabas siya at tinawag to. Lara! Huminto ang dalaga at lumingon. Stefan? Magandang umaga. Magandang umaga, saan ba ang punta mo? Mukhang marami kang bitbit. Tanong niya habang mabilis na lumalapit sa mababang bakod. Dadalhin ko lang tong mga kandila sa may kanto. Darating kasi ang courier para kunin ang mga order ng kliyente ko. Paliwanag ni Lara habang inaayos ang hawak na basket at ang kanyang puting patpat. Ihahatid na kita. Gamitin natin ang kotse ko. Mabilis na alok niya. Nako, Stefan, wag na. Malapit lang naman yun, nakakaya naman sa'yo. Wag ka nang mahiya. Magkapit bahay tayo, diba? Tsaka medyo mabigat ang basket mo. Akin na. Walang sabi-sabi, kinuha niyang basket mula sa kamay ni Lara. Dahilan upang bahagyang magkadikit ang kanilang mga daliri. Salamat. Mahinang tugon nito na may kasamang bahagyang pamumula sa kanyang pisngi. Inakay niya si Lara patungo sa kanyang sasakyan. Maingat itong pinagbuksan ng pinto. Tiniyak na ligtas na itong nakaupo bago siya umikot patungo sa driver's seat. Sa loob ng sasakyan, nabalot sila ng isang komportabling katahimikan. Tanging banayad na amoy ng lavender mula sa mga kandila ni Lara ang pumuno sa espasyo. Ang bango ng mga kandila mo, basag niya sa katahimikan habang dahan-dahang pinatatakbo ang kotse. Salamat. Lavender at chamomile ang amoy niyan. Nakakatulong kasi yan para marelax ang isip. Alam mo, Stefan, kahit hindi kita nakikita, pakiramdam ko napakakisig mong lalaki. Ang boses mo kasi may otoridad pero may lambing. Natawa siya ng bahagya, ngunit may kirot sa kanyang puso. Kung alam lang ni Lara kung sino talaga siya, kung alam lang nito na ang Stefan na pinagkakatiwalaan nito ay si Stefan Moretti, ang anak ng dating mafia boss. Masyado mo naman akong pinupuri, Lara. Baka masanay ako. Biro niya pa upang itago ang kanyang emosyon.
Matapos may hatid ng mga kandila sa courier sa labas ng subdivision, hindi muna siya nagmaneho pabalik. Sa halip, dinala niya ang dalaga sa isang malapit at tahimik na parke na may malalaking puno at sementadong lakaran. Nasaan tayo? Tanong ni Lara na mapansing. Huminto ang sasakyan at narinig ang huni ng mga ibon sa labas. Nasa isang parke tayo. Naisip ko lang, maganda ang panahon ngayon para maglakad-lakad. Kung okay lang sa'yo? Sige, gusto ko yan. Matagal-tagal na rin akong di nakakapasyal sa gantong lugar. Masayang tugon nito. Bumaba sila ng sasakyan. Sa pagkakataong to, di na ginamit ni Lara ang kanyang patpat. Hinawakan niya ang braso ni Stefan upang magsilbing gabay. Ang bawat hakbang nila sa ilalim ng puno ay tila isang dahan-dahang sayaw. Naramdaman ni Stefan ang tiwalang binibigay sa kanya ni Lara. Isang tiwala na binuo niya gamit ang mga kasinungalingan, ngunit ngayon nais niyang pangalagaan habang buhay. Habang naglalakad, dinala niya ang kamay ni Lara patungo sa isang malaking puno. Pinahawak rito ang magaspang na balat ng kahoy. Malaking puno to ng akasya, maraming dahon kaya presko ang hangin. Bulong niya habang nakatitig sa mukha ng dalaga na masayang dinadama ang kalikasan. Nararamdaman ko ang lamig ng hangin, Stefan. Salamat dahil dinala mo ko dito. Anito at humarap sa direksyon niya. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha ay biglang lumapit. Tinitigan niya ang labi ni Lara, ang kanyang pagiging playboy, ang kamandag na ginagamit niya noon para magpaibig ng mga babae para sa kanyang sariling aliw ay tila nawala ng kapangyarihan. Ngayon ang nararamdaman niya hindi na laro. Ito'y isang matinding pagnanais na angkinin, protektahan at mahalin ang babaeng nasa harapan niya. Dahan-dahan niyang tinaas ang kanyang kamay, hinawi ang ilang hibla ng buhok na humarang sa mukha ni Lara. Bahagya itong nagulat ngunit hindi ito lumayo. Ang kawalan ng paningin ni Lara ay tila nagbigay dito ng ibang uri ng radar. Nararamdaman ito bawat pagbago sa hangin, ang bawat bigat ng hininga ng tao. Stefan? Muling pagtawag ni Lara. Ang kanyang tinig ay halos isang bulong na lamang, naghahanap ng kasagutan sa biglang pagtahimik ng lalaki. Nandito ako, Lara. Dahan-dahan niyang niyoko ang kanyang muka. Ang kanyang mga mata nakapako sa kulay rosas na labi ng dalaga. Sa unang pagkakataon, nilapat niya ang kanyang labi sa labi ng dalaga, isang banayad at kabadong halik. Bahagyang napasinghap si Lara. Ang kanyang mga kamay na nakasandal sa balikat ni Stefan ay bahagyang kumuyom. Nang maramdaman ni Stefan ang pagtugon ng dalaga, mas lalo niyang hinapit ang bewang nito paitaas. Pinalalim ang hagkan na puno ng pagsisisi, pangako at umuusbong na pag-ibig. Nang dahan-dahan niyang ilayo ang kanyang mukha, kapwa sila naghahabol ng hininga. Nanatiling nakapikit si Lara at ang kanyang mga labi bahagyang nakabukas. Habang siya naman nakatitig dito, puno ng takot sa kung ano ang magiging reaksyon nito. Pasensya na, hinging paumanhin niya. Hinaplos ang gilid ng mukha ni Lara gamit ang kanyang daliri. Di ko napigilan ang sarili ko. Dahan-dahan, dinilat ni Lara ang kanyang mga mata. At kahit walang focus ang mga ito, nakita ni Stefan na isang uri ng kapayapaan doon. Huwag kang humingi ng tawad, Stefan. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang naramdaman ang ganitong uri ng init. Ang hagkan mo, parang may sinasabi na di kayang bigkasin ang bibig mo. Binagabag siya na matinding konsensya. Kung alam lang ni Lara ang totoong dahilan kung bakit siya lumapit dito nung una. Kung alam lang nito na ang halik na yon ay dapat maging simula ng kanyang pagbagsak. Maya-maya nagpasya siya na ibalik na si Lara sa sasakyan. Buong biyahe silang tahimik ngunit ang kanilang mga kamay na natiling magkahawak. Nang makarating sila sa tapat ng bahay ni Lara, maingat niya itong inakay hanggang sa pintuan. Magpahinga ka muna. Ikaw din, Stefan. Salamat sa araw na to. Ngiti bago tuluyang sinara ang pinto. Pagbalik ni Stefan sa sariling bahay ay sinalubong siya ng dilim. Umupo siya sa sofa at sinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Ang pag-atake ng konsensya ay mas masakit pa kaysa anumang pisikal na sugat. Umibig siya sa babaeng binalak niyang sirain at ang mas masakit ang babaeng to ay walang kamalay-malay sa panganib na dala ng kanyang totoong pangalan. Sa kabilang banda, di mapakali si Stefan kinabukasan. Ang mga impormasyong binigay ni Elias tungkol sa aksidente ni Vanessa ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan mula mismo kay Lara, ngunit kailangan niya itong gawin sa paraang hindi nito mapapansin ang kanyang motibo.
Naganda siya ng isang simpleng tanghalian. Tinawag ang dalaga upang sumabay sa kanya sa tapat ng kanilang bakod. Napakasarap nitong niluto mo, Stefan. Papuri nito habang dahan-dahan ngumunguya ng pagkain. Salamat. Natuto lang ako dahil matagal akong nabuhay ng mag-isa. Sagot niya habang nakatitig sa mukha nito. Huminga siya na malalim bago dahan-dahan pumasok sa paksang nais niyang malaman. Lara, kung hindi mo ikagagalit, maaari ko bang itanong kung anong nangyari sa mga mata mo? Sabi mo no isang araw lumapit ka dito para sa isang bagong simula. Natigil ang paggalaw ng kutsara ni Lara. Ang matamis ng ngiti sa kanyang mga labi unti-unting nawawala. Ayoko sanang pag-usapan, Stefan, dahil tuwing naalala ko parang bumabalik ang takot ko. Pero dahil nagtitiwala ko sa iyo, sasabihin ko. Umayos ng upo si Stefan. Ang kanyang buong sistema naging alerto. 2 taon na ang nakalilipas, wika ni Lara. At ang petsang yon agad nagpatayo ng balahibo ni Stefan. Yon ang taon ng pagpanaw ni Vanessa. May isang gabi na hiniram ng papa ko ang sasakyan ng isang kaibigan niya. Sabi niya, may kakausapin lang siyang tao tungkol sa negosyo. Sumama ako sa kanya dahil gabi na at ayokong magmaneho siyang mag-isa dahil may sakit siya sa puso. Ikaw ba ang nagmamaneho nung gabing yon? Tanong ni Stefan at pinipigilan ang panginig ng kanyang boses. Umiling si Lara. Hindi ako marunong magmaneho. Ang papa ko ang nasa Manabela. Habang tinatahak namin ang isang madilim na highway, may isang kotseng bigla na lang sumulpot mula sa gilid pero ang nakapagtataka, bago pa man mangyari ang banggaan, parang may kung anong sumabog sa loob ng sasakyan namin. Nawala ng preno ang sasakyan namin at ang huli kong natatandaan ay ang malakas sa tunog ng pagpukpok ng bakal. Huminga na malalim si Lara at pinapakalma ang sarili. Nang magising ako sa ospital, wala na akong makita. Ang sabi ng doktor dahil sa tindi ng impact, may bahagi ng utak ko ang napinsala na naging sanhi ng pagkabulag ko at si Papa, hindi niya kinayang operasyon. Pumanaw ito pagkatapos ng 3 araw. Napatulala si Stefan. Ang kanyang puso ay tila pinipiga sa matinding sakit at pagsisisi. Ang bersyon ng kwento ni Lara ay tugma sa bagong investigasyon ni Elias. Ang sasakyan ng ama ni Lara sinabotahe. Hindi silang may kasalanan. Sila ay ginamit lamang bilang kasangkapan upang paslangin si Vanessa at palabasin na isang aksidente ang lahat. Patawad, Lara. Patawad kung pinag-usapan pa natin to. Lumapit siya at mabilis na hinawakan ang nanginginig ng mga kamay ng dalaga. Ang kanyang puso ay umaapaw sa galit para sa mga taong gumawa nito at sa kanyang sarili dahil muntik na niyang saktan ang isang inosenteng babae. Ayos lang, Stefan. Pilit ng ngiti nito. Ang masakit lang, pagkatapos ng aksidenteng yon, may mga misteryosong tao na lang umaaligid sa amin. Kaya ako lumipat dito para magtago, para magkaroon ng tahimik na buhay. Nanariwa sa isip ni Stefan ang panganib. Kung ang mga taong nag-set up ng aksidenteng yon alam na buhay pa si Lara, maaaring balikan nila ito upang tuluyang patahimikin. At higit sa lahat na pagtanto niya ang isang bagay na nagpalamig sa kanya. Ang mga taong may kakayahan na gumawa ng ganong uri ng sabuatan at may koneksyon sa pamilyang Moretti ay hindi iba sa kanya. Huwag kang mag-alala. Maririing pangako niya at hinalikan ng likod ng kamay nito. Nandito ako. Hindi ko papayagan na may manakit muli sa'yo. Poprotektahan kita kahit anong mangyari. Sa likod ng mga ngiti ni Vanessa, may nabuong panibagong sumpa sa isipan niya. Hahanapin niya ang totoong utak sa likod ng trahedyang ito, hindi para sa paghihigante ni Vanessa, kundi para sa kaligtasan ng babae na ngayon nagmamay-ari na ng kanyang buong puso. Lumipas ang 1 pang linggo. Ang ugnayan ni Stefan at Lara ay mas naging malalim at mas madalas ang kanilang pagsasama. Para sa dalaga si Stefan Vance, ang kanyang naging liwanag sa gitna ng kadiliman. Isang lalaking mahalaga, laging naroon kapag kailangan niya ng tulong at nagpapadama sa kanya na siya ay mahalaga sa kabila ng kanyang kapansanan. Ngunit para kay Stefan ang bawat araw na kasamang babae ay isang matamis ngunit mabait na parusa. Umibig siya ng lubusan, ngunit ang kanyang pag-ibig ay nakatali sa isang malaking kasinungalingan. Isang hapon, habang makulimlim ang kalangitan, nagpasya siya na tulungan si Lara sa loob ng bahay nito. Abala to sa pag-aayos ng kanyang mga gawang kandila sa sala habang siya namay nakasandal sa may pintuan ng kusina.
pinapanood bawat banayad na galaw nito. "Stefan?" Tawag ni Lara habang maingat na nilalagay ang isang lavender candle sa kahon. "Masyado kang tahimik ngayon. May problema ba?" Dahan-dahan siyang lumapit, umupo sa tabi nito. Kinuha niya isa pang kandila upang tulungan to. "Wala naman, Lara. May mga iniisip lang ako tungkol sa trabaho." Huminto ang babae sa kanyang ginagawa. Tinaas ang kanyang kanang kamay at dahan-dahan hinanap ang mukha ni Stefan. Nang maramdaman ng kanyang mga daliri ang panga at ang nakakunot na noon ng binata, marahan niya itong hinaplos. "Ang tibok ng puso mo, Stefan. Mabilis at mabigat tuwing lumalapit ka sa akin," bulong nito. "At ang hininga mo parang may daladalang mabigat na pasanin. Kung ano man yan, sana alam mong nandito ko para makinig." Di na napigilan ni Stefan ang sarili. Hinawakan niya ang kamay nitong nasa kanyang pisngi at hinagka ng palad nito. "Lara, kung isang araw malaman mo na hindi akong lalaking akala mo, kamumuhian mo ba ako?" Emosyonal na tanong niya. Bahagyang natigilan si Lara, ngunit di niya binawi ang kanyang kamay. Sa halip, isang banayad ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Sa mundong to na puno ng kadiliman, ikaw lang ang nagparamdam sa akin ng tunay na proteksyon, Stefan. Nakikita kita gamit ang puso ko, at ang puso ko hindi nagkakamali sa taong pinili nitong pagkatiwalaan." Ang mga salitang yon ay tila sumpa at biyaya sa pandinig ni Stefan. Hinapit niya ito paitaas at niyakap ng mahigpit. "Mahal kita, Lara. Mahal na mahal kita," bulong niya sa gitna ng kanilang paghagpos. "Mahal din kita, Stefan," tugon nito. Sa sandaling yon, binitawan na ni Stefan lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Tinalikuran niya ang kanyang nakaraan, ang pangalang Moretti at ang madilim na mundo ng kanyang pamilya para lang makasama si Lara. Ngunit habang magkayakap ang dalawa sa loob ng tahimik na sala, ang telepono ni Stefan sa loob ng kanyang bulsa biglang nag-vibrate. Marahan siyang kumalas sa pagkakayakap sa babae upang sagutin ang tawag mula kay Elias. Lumayo siya ng kaunti upang hindi nito marinig. "Senyorito Stefan, may malaking problema. Ang akala nating wala na si Miss Vanessa. Nakita siya ng mga tauhan natin sa airport. Buhay siya, senyorito. At pabalik na siya ngayon sa bansa." Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa kanya. Lumingon siya kay Lara na nakaupo pa rin sa sahig. May inosenteng ngiti sa labi nito habang hinihintay ang kanyang pagbabalik. Ang nakaraan, akala niya ay binaon na ng tadhana, muling bumangon upang guluhin ang kasalukuyan na pilit niyang ipinaglalaban. Nanatili siyang nakatayo, ang babaeng iniyakan niya, ang babaeng naging mitsa sa kanyang baliw na paghihiganti at ang dahilan kung bakit niya pinasok ang buhay ni Lara. Di niya alam kung paano reresponde ang kanyang utak. Dapat ba siyang matuwa? Dapat ba siyang magalit? Ngunit sa gitna ng kaguluhan ng kanyang isip, isa lamang ang malinaw na reaksyon ng kanyang katawan. Lumingon siya kay Lara. "Stefan, okay ka lang ba? Sino yung tumawag?" Untag nito mula sa sala. Binaba ang telepono at pilit na pinakalma ang kanyang boses. Lumapit siya kay Lara at lumuhod sa tapat nito. Hinawakan ng magkabilang kamay ng dalaga. "Okay lang ako. May emergency lang sa opisina na kailangan kong puntahan ka agad." Naramdaman ni Lara ang panginginig ng mga kamay ni Stefan. Hinaplos ng kanyang mga daliri ang likod ng palad ng binata. "Mukhang seryoso yan, Stefan. Sige na, lumakad ka na. Kaya ko naman ang sarili ko dito. Mag-iingat ka sa pagmamaneho." Hinagkan niya ang noo ni Lara ng matagal. Isang halik na tila ba natatakot siya na baka ito nang huli. "Babalik ako, Lara. Pangako?" Mabilis siyang lumabas at sumakay sa kanyang sasakyan. Pinaharurot niya ito patungo sa isang pribadong safe house ng mga Moretti sa lungsod, kung saan sinabi ni Elias na doon muna pansamantalang dinala ang natagpoang si Vanessa. Pagdating niya sa safe house, tinilubong agad siya ni Elias nang may pag-aalala sa mga mata. At tumakbo patungo sa kanya upang yakapin siya. "Stefan, sa wakas kapiling nakitang muli." Hagulhol ni Vanessa at sinubsob ang mukha sa balikat niya. "Akala ko hindi na kita makikita. Matagal akong tinago ng mga masasamang tao, Stefan, natatakot ako." Natigilan ang buong katawan niya. Sa nakalipas na 2 taon, ito ang eksenang pinangarap niya gabi-gabi. Ang mayakap muli ang kanyang unang pag-ibig, ang marinig muli ang boses nito. Ngunit ngayong nangyayari na ito, nakaramdam siya ng isang malaking kawalan. Walang kuryente ang gumapang sa kanyang balat.
Walang mabilis na tibok ng puso. Ang kanyang mga braso ay nananatiling nakalaylay sa kanyang gilid, di magawang yakapin pabalik ang babaeng umiyak sa kanyang harapan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang balikat ni Vanessa at nilayuto ng bahagya upang tignan ang mukha nito. Vanessa, paano nangyari to? Dineklara kang pumanaw sa ospital. Nakita ko ang dugong mukha mo. Pinunasa ni Vanessa ang kanyang mga luha. Isang malaking sabwatan ang nangyari, Stefan. Nung gabing yon, bago pa man mangyari ang aksidente, may mga kumuha na sa akin. Ang dugang babaeng nakita mo, ibang tao, nakahawig ko lang. Ginamit nila ang aksidenteng yon para palabasing wala na ako, para ilayo ako sa iyo at sa pamilya mo. Ginamit nila ang pamilya Gustavo para gawing takpan ng lahat. Nang marinig ang apelidong Gustavo, tila nabuhayan ng dugo ang natutulog na galit ni Stefan. Ngunit hindi para kay Lara. Napagtanto niya ang tindi ng manipulasyon na nakapaligid sa kanila. Sino nag-utos nito, Vanessa? Hindi ko alam lahat ng detalye, Stefan, pero may kinalaman ng mga taong malapit sa papa mo. Iyak ng babae at muling yumakap sa kanya. Ang mahalaga ngayon, buhay ako. Nandito na ako. Pupwede na nating ituloy yung pagmamahalan natin, Stefan. Miss na kita. Tinitigan niya ang tuktok ng ulo ni Vanessa. Ang kanyang isip lumipad pabalik sa tahimik na subdivision. Sa dalagang bulag na malambang ay nag-iisa ngayon sa dilim at naghihintay sa kanya. Isang nakakapanghilakbot na katotohanan ang humampas sa mukha niya. Ang pag-ibig na akala niya ay panghabang buhay para kay Vanessa, tuluyan ng naglaho at ang tinitibok ng kanyang puso ngayon. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng bagong dahilan para mabuhay ay walang iba kundi si Lara. Ang babaeng dapat pinaghigantihan niya. Hindi niya maintindihan ang sarili, ngunit alam niya ang isang bagay. Ang kanyang mundo tuluyan ng nagbago at ang pagbabalik ng kanyang nakaraan ay ang magiging pinakamalaking banta sa kanyang kasalukuyan. Maya-maya pa dahan-dahan niyang hinawakan ang siko ni Vanessa at marahantong nilayo sa kanya. Stefan? Bakas ang pagtataka sa mga mata ni Vanessa. Pinunasan nito ang luha sa pisngi at tumingin sa kanya, naghahanap ng pamilyar na init na laging sumasalubong dito noon. May problema ba? Hindi mo ba ako yayakapin? Buhay ako, Stefan. Buhay ang Vanessa mo. Mabuti't ligtas ka, Vanessa. Hindi mo alam kung gaano ko hinangad ang araw na to. Lumapit si Vanessa at hinawakan ng mukha niya. Sinusuri ang bawat anggulo nito. Parang nagbago ka. Ang mga mata mo hindi na ganyan tumingin sa akin noon. Sobra ba ako nagbago sa paningin mo? Ang sabi ni Elias, naging playboy ka raw, na nagpalit-palit ka ng babae dahil sa sakit ng pagkawala ko. Naiintindihan ko yon, Stefan. Alam ko, ginawa mo lang yon para takasan ng lungkot, pero nandito na ako. Tapos na ang paghahanap mo. Tinitigan niya muli si Vanessa. Maganda pa rin to. Walang nagbago sa alindog na minsan niyang sinamba. Ngunit habang nakatingin siya sa mga mata nito, napagtanto niya ang isang malupit at malamig na katotohanan. Ang pag-ibig hindi parang gamit na kapag nawala at nahanap muli ay may parehong halaga. Ang pag-ibig niya kay Vanessa ay tuluyan nang natuyo at naging abo. Binaon ng 2 taon ng pighati at galit at ang mas matindi, ang natitirang espasyo sa kanyang puso ay okupado na ng ibang tao. Isang dalagang hindi nakakakita ng kanyang marangyang mundo, ngunit nakakaramdam ng kanyang totoong pagkatao. Vanessa, makinig ka sa akin. Malumanay ngunit seryosong sabi niya habang binababa ang mga kamay nito mula sa kanyang mukha. Maraming nangyari simula nang mawala ka. Hindi na ako ang Stefan na iniwan mo at ang mundong ginagalawan natin ngayon mas naging mapanganib. Bahagyang nanginig ang labi ni Vanessa. Anong ibig mong sabihin? Huwag mong sabihin may iba ka na? Di siya agad sumagot. Ang katahimikan niya ay sapat na upang sagutin ang tanong ng babae. Umabante si Vanessa, tila hindi matanggap ang naririnig. Sino, Stefan? Sinong babae yan? Isang modelo? Isang socialite? Ginamit mo lang sila, diba? Ang sabi mo sa akin noon, ako lang ang mamahalin mo habang buhay. Hindi mo po pwedeng ipagpalit ang 2 taon kong pagdurusa sa isang babaeng panandalian lang? Hindi siya panandalian, Vanessa. Mariing putol niya rito. At hindi mo siya katulad. Hindi siya bahagi ng maraming mundong to. Sino siya? Anito sa kanya. Di mo na kailangan pang malaman. Tinalikuran niya si Vanessa at humarap kay Elias na kanina pa nakatayo sa may pinto at tahimik na nagmamasid. Elias, tiyakin mong walang makakaalam na narito si Vanessa. Mag-iwan ka ng sapat na tauhan para bantayan ng safe house. Walang lalabas at walang papasok nang walang pahintulot ko. Masusunod, senyorito, tugon ni Elias. Stefan, wag mo akong iwan dito. Stefan!
Sigaw ni Vanessa habang naglalakad siya palabas ng silid. Pagkababa niya sa parking lot, sumandal siya sa kanyang kotse at tumingala sa madilim na kalangitan. Hindi niya maintindihan ang sarili, dapat masaya siya. Dapat kasama niya si Vanessa ngayon upang ipagdiwang ang himalang ito. Ngunit ang tanging sinisigaw ng kanyang puso, ang tanging pangalan na nagpapatakbo sa kanyang dugo ngayon ay walang iba kundi si Lara. Sumakay siya sa sasakyan at mabilis na pinandar ito. Kailangan niyang bumalik sa subdivision. Kailangan niyang marinig ang boses ni Lara dahil sa gitna ng malamig na katotohanan na hindi niya na mahal ang kanyang unang pag-ibig. Si Lara na lamang ang tanging natitirang init na nagpapanatili sa kanyang pagiging tao. Imbes dumiretso sa kanyang bahay upang makita si Lara, pinili niyang huminto mula sa gilid ng kalsada, ilang metro ang layo sa kanilang subdivision. Tinawagan niya muli si Elias gamit ang isang secure line. Elias, gusto kong halungkatin mo lahat ng transaksyon ni Daddy, lahat ng koneksyon niya sa pamilya Gustavo at kung sino may hawak ng punerarya at ospital nang nagdeklarang wala si Vanessa nung gabing yon. Mariing utos niya. Senyorito, nag-atubili si Elias sa kabilang linya. May mga bagay na baka mas mabuting wag mo nang ungkatin. Ang Don, ang daddy mo, alam mo kung paano siyang magprotekta ng mga lihim. Huwag mo akong takutin gamit ang pangalan ni Daddy Elias. Ako ang panganay na anak ni Simon Moretti. Kung may natutunan ako sa kanya, yun ay ang huwag papayag maging mangmang sa sarili kong bakuran. Gawin mo ang utos ko. Aniya bago tuluyang putulin ang tawag at ilang minuto pang lumipas bago muling nag-ring ang kanyang telepono. Sa pagkakataong to, isang encrypted document ang pinadala ni Elias. Habang binabasa niya ang mga detalye sa screen ng kanyang telepono unti-unti nang hina ang kanyang mga kamay. Ang katotohanan ay mas madilim pa sa kanyang mga pinakamasamang hinala. Ang daan pabalik sa tahimik na subdivision ay tila mas mahaba at mas madilim. Hawak ang manibela, hindi siya mapakali habang bawat piraso ng puzzle ay unti-unting nagtatagpo sa kanyang isipan. Ang pagbabalik ni Vanessa hindi isang simpleng himala. Ito ay isang malupit na paalala na ang mga dating kasamahan ng kanyang ama sa mafia, ang mga tiwaling pangkat na nag-alsa upang gawin ang kapangyarihan ay muling gumagalaw sa dilim. Imbes dumiretso sa kanyang bahay upang makita si Lara, pinili niyang huminto muna sa gilid ng kalsada, ilang metro ang layo sa kanilang subdivision. Tinawagan niya muli si Elias gamit ang isang secure line. Elias, gusto kong kalkalin mo lahat ng lumang transaksyon ng mga dating kaalyado ng aking ama bago siya magretiro bilang mafia boss. Lahat ng koneksyon ng pangkat ni Romano sa pamilya Gustavo at kung sinong may hawak ng ospital na nagdeklarang pumanaw na si Vanessa nung gabing yon. Mariing utos niya. Senyorito, nag-atubili si Elias sa kabilang linya. Ang pangkat ni Romano, alam mo kung gaano sila kawalang awa nung iwan nilang organisasyon ng Don. Kung sila nga ang nasa likod nito, nangangahulugang matagal ka na nilang minamanmanan. Huwag mo kong tatakutin. Sa pangalan ng mga traidor na yan, Elias, gawin mo ang utos ko. Aniya bago tuluyang putulin ang tawag. Ilang minuto pang lumipas bago muling nag-ring ang kanyang telepono. Sa pagkakataong to, isang encrypted document ang pinadala ni Marco. Habang binabasa niya ang mga detalye sa screen ng kanyang telepono, unti-unti nang hina ang kanyang mga kamay. Ang katotohanan ay mas madilim pa sa kanyang mga pinakamasamang hinala. Ang buong aksidente, 2 taon nang nakalilipas sa isang malaking sabuatan ng mga dating kasamahan ng kanyang ama sa mafia upang pabagsakin ang pamilya Moretti. Nalaman ng pangkat ni Romano na balak niyang talikuran ng organisasyon para kay Vanessa. Ginamit nila ang pamilya Gustavo, partikular ang ama ni Lara na may malaking utang sa kanilang pangkat upang maging metsa ng aksidente. Sinabotahin nila ang preno ng sasakyan ng mga Gustavo upang bumangga sa kotse ni Vanessa upang magmukhang ordinaryong trahedyang lahat. Ngunit ang totoo, bago pa man ang banggaan, lihim nang nakuha ng mga traidor si Vanessa at tinago sa labas ng bansa upang gawing bihag at panakot laban sa mga Moretti kapag dumating na ang tamang panahon. Ang layunin ng mga dating kasamahan ng kanyang ama, sirain ang puso ni Stefan. Ubusin ang lakas niya sa paghahanap ng maling kaaway at lituhin ang pamilya Moretti habang unti-unti nilang nakukuha ang natitirang teritoryo nito. Ang paglipat ni Lara sa subdivision yon ay isang pain din na sadyang iniwan ng mafia upang matuntun siya sa pag-asang uubusin niya ang huling hibla ng awa sa paghihigante sa isang inosenteng bulag.
bago nila ilantad ang totoong katotohanan para tuluyan siyang mabaliw sa pagsisisi. Isang laro, isang maruming laro ng mga traidor. Bulong niya sabay hampas sa manubela. Ang galit sa kanyang puso nag-alam ng matindi. Ginamit siya. Ginamit si Vanessa at higit sa lahat, sinira ang buhay at paningin ni Lara para lang sa ambisyon ng mga halimaw na dating kasama ng kanyang ama. Pinaandar niya na ang kotse at pumasok sa subdivision. Nang ihinto niya ang sasakyan sa tapat ng kanilang katabing bahay, nakita niyang nakabukas ang ilaw sa sala ng dalaga. Bumaba siya, mabilis naglakad patungo sa pintuan nito. Kumatok ng marahan. "Stefan, ikaw ba yan?" Walang sabi-sabi, hinapit niyang dalaga at niyakap to ng napakahigpit. Kung alam lang ni Lara na ang madilim na mundo ng mafia na kinabibilangan ng pamilya ng lalaking kayakap niya ngayon ang dahilan kung bakit siya nasa kadiliman. "Stefan, nanginginig ka. Ano bang nangyari, tapos na ba ang emergency sa opisina mo?" "Lara, patawarin mo ko. Patawarin mo ko." "Para saan, Stefan? Wala ka namang kasalanan sa akin." Banayad na tawa ng dalaga habang hinahaplos ang kanyang likod. "Nandito ka na, ligtas ka, yan ang mahalaga." Sa bawat salita na tiwala na binibitawan ni Lara, lalo niyang nadarama ang matalim na kuko ng panganib. Ang mga lihim ng dating kasamahan sa mafia unti-unti nang lumalabas at alam niya, ang mga kaaway ay hindi titigil hanggat hindi sila nauubos. Ngunit sa sandaling yon, habang kayakap ang dalaga, sumumpa siya sa kanyang sarili. Uubusin niya ang mga traidor na yon at tatapusin ang mafia para lang di na muling masaktan ng babaeng lubos niyang minamahal. Ang mga sumunod na araw naging tila isang mabagal na pag-ikot para kay Stefan. Alam niya na sa bawat segundong lumilipas, mas lumalapit sila sa panganib. Ang safe house kung nasan si Vanessa, patuloy na binabantayan ang kanyang mga piling tauhan. Ngunit alam niya na hindi magtatagal makakarating sa kaalaman ng kanilang mga kaaway na natuklasan na niya ang katotohanan. Sa kabila ng bigat ng kanyang dinadalang lihim, pinilit niyang maging normal ang lahat sa tuwing kasama si Lara. Mas naging mapagkansyaw, maalaga at protective siya rito. Ngunit ang tadhana may sariling paraan ng pagpapasabog ng mga bombang matagal nang nakatanim. Isang hapon, habang si Stefan ay nasa kusina ng bahay ni Lara upang ipagtimpla ng tsaa, naiwan ang kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Si Lara abala sa pag-ayos ng mga sinulid para sa kanyang mga basket nang biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng isang tawag sa telepono. Dahil sa matalas na pandinig, dahan-dahan niyang hinapang ibabaw ng lamesa hanggang sa makuha ang vibrating na telepono. Balak niya sana dalhin to kay Stefan sa kusina, ngunit bago pa man siya makahakbang, aksidenteng nadampi ng kanyang daliri ang screen dahil lalo pang masagot ang tawag at otomatiko mag-activate ang speakerphone. "Stefan!" Ang boses sa kabilang linya hindi kay Elias kundi sa isang pamilyar at matalim na boses ng isang babae. "Kailangan mong bumalik dito sa safe house. Hindi ako po pwedeng mabulok dito habang ikaw nagpapakasaya kasama ng bulag na babaeng yan. Tandaan mo, Stefan Moretti, ako ang dahilan kung bakit ka naghiganti nung una. Huwag mong ipagpapalit ang buhay ko para sa isang Gustavo na pumaslang sa nakaraan natin." Nabitawan niyang telepono. Gumulong to sa sahig, ngunit patuloy na naririnig ang boses ni Vanessa na sumisigaw ng pangalang Stefan Moretti. Ang buong mundo niya tila nawala ng hangin. Ang pangalang narinig niya ay hindi Stefan Vance, isang simpleng negosyanteng kapitbahay. Ito ay Stefan Moretti, ang panganay na anak ng pamilyang Moretti, ang pangkat na matagal nang kasama ng kanyang yumaong ama, ang pamilyang naging dahilan kung bakit nabalot ng dugo ang kanilang sasakyan 2 taon na ang nakalilipas. "Lara, ito na ang tsaa mo." Napatigil si Stefan habang papalabas ng kusina. Bitbit niya ang 2 tasa, ngunit agad niyang nabitawan ng mga to na makitang itsura ni Lara. Nanginginig ang labi nito at ang mga mata nitong walang liwanag umaapaw sa masasakit na luha. Sa sahig nandun ang kanyang telepono, buhay ang linya kung saan naririnig pa rin ang boses ni Vanessa. Mabilis niyang inoff ang tawag at lumapit sa dalaga. "Lara, makinig ka sa akin, magpapaliwanag ako." "Sino ka?" Ang boses ni Lara ay halos isang bulong, ngunit puno ng matinding sugat at pait. Humakbang siya paatras nang subukan siyang hawakan ni Stefan. "Sino ka ba talaga?" "Ako si Stefan," pag-amin ng binata. "Ngunit ang lahat ng naramdaman ko sa'yo, ang pag-ibig ko, ang pag-aalaga ko, lahat ng yon totoo, walang kasinungalingan doon." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Lara.
kasabay na mabilis sa pag-agos ng kanyang mga luha. Totoo? Paano naging totoong lahat, Stefan? O kung namang totoong pangalan mo? Lumipat ka rito dahil akala mo ako ang pumaslang sa kasintahan mo, di ba? Ginamit mong pagiging bulag ko. Ginamit mong tiwala ko, ang puso ko para lang magiganti. Noong una, Lara, oo. Lumuhod si Stefan sa tapat ng dalaga, pilit hinahanap ang mga kamay nito kahit na pilitong lumalayo. Patawarin mo ko. Noong una, binansagan akong playboy, walang awa at puro ng galit. Lumapit ako rito para saktan ka pero bago ko pa masimulan ng laro, nahulog na ako sa'yo. Nalaman ko ang katotohanan na hindi ikaw may sala. Nabiktima ka rin pala ng kalaban ng pamilya ko. Huwag mo akong hawakan, sigaw niya sa binata. Tinaas ang patpat upang magsilbing harang sa pagitan nilang dalawa. Ang mga dating kasamahan ng papa mo, ang maruming mundo ng mafia ninyo ang kumuha ng paningin ko. Ang mga gulo niyo ang pumuslang sa papa ko at ngayon, ikaw ang sumira sa natitirang bahagi ng puso ko. Lara, pakiusap, anya rito at tuluyan na siyang napalhod. Umalis ka. Umalis ka sa bahay ko, Stefan Moretti, at huwag na huwag mong hahayaan na maramdaman ko pang presensya mo kahit kailan. Dahil sa bawat segundong malapit ka, naalala ko kung gaano ko naging baliw para ibigin ang anino ng mundong sumira sa buhay ko. Walang nagawa si Stefan kung di ang dahan-dahang tumayo. Ang bitag na binuo niya nung una tuluyan ng sumara. Hindi upang wasakin si Lara, kundi upang tuluyan sirain ang sarili niyang kaligayahan. Sa pag-alis niya sa bahay ng dalaga, alam niya, ang kadilimang nakapaligid kay Lara ay mas lalo naging madilim dahil sa mga anino ng mafia at siya ang may kasalanan noon. Hindi lumisan si Stefan sa subdivision, pinasya niyang manatili sa kanyang katabing bahay, nagbabantay na parang isang anino na walang karapatang magpakita. Mula sa kanyang beranda, tinitigan niya ang bintana ni Lara na nananatiling sarado. Sinubukan niyang kumatok kinabukasan, magdala ng pagkain at mag-iwan ng mga liham na nakasulat sa braille na pinagawa niya kay Elias sa loob ng magdamag. Ngunit lahat ng to na natiling hindi pinapansin ng dalaga. Si Lara tuluyang nagkulong sa kanyang sariling mundo. Isang kadilimang mas naging malamig dahil sa katotohanan na ang natatayang liwanag na nagpabalik ng tibok ng kanyang puso ay anino rin pala ng mafia na sumira sa kanyang pamilya. Senyorito, ulat ni Elias isang gabi. Si Miss Vanessa nawawala na sa safe house at ang pangkat ni Romano mukhang nakatunog na. May mga taon silang nag-uusisa sa paligid ng subdivision na ito. Alam na nilang hawak natin si Vanessa at alam na rin nila kasama mong anak ng mga Gustavo. Kagad niyang ibinaba ang hawak na baso. Hayaan mo sila, Elias. Wala akong pakialam sa safe house o kay Vanessa. Ang tanging mahalaga sa akin ngayon ay si Lara. Hindi ko hayaang saktan ng mga traidor na yan ang buhay niya. Pero senyorito, kung malalaman ni Romano na hindi mo tinuloy ang paghihiganti at sa halip, pinoprotektahan mo ang anak ni Gustavo, gagamitin nilang dalaga upang tapusin ang pamilya ninyo. Ang mga salitang yon ang nagpatayo sa kanya. Alam niya tama si Elias. Ang mga dating kasamahan sa mafia ay walang kinatatakutan at walang pinapalampas. Kung nais niyang protektahan si Lara, hindi sapat ang mag-abang sa labas ng pinto nito. Kailangan niyang harapin ang mga kaaway at tuluyang tapusin ang digmaang ito. Kinabukasan, nakita niya na lumabas si Lara ng bahay upang magtungo sa malapit na pamilihan sa labas ng subdivision. Kahit alam niyang galit ito, hindi niya mapigilang sumunod ng may sapat na distansya. Habang naglalakad si Lara sa gilid ng hallway, isang itim na van ang biglang huminto sa tapat nito. Dalawang lalaking nakasuot ng itim ang mabilis na bumaba, mga tauhan ng pangkat ni Romano. Lara! Sigaw niya. Bago pa man mahawakan ng mga lalaki si Lara, mabilis siyang sumugod. Sa bilis ng kanyang mga galaw, sinuntok niya ang unang lalaki sa panga, sinipang ikalawa pabalik sa loob ng van. Umalis kayo rito at sabihin niyo kay Romano, subukan niyang hawakan ng babaeng to at ako mismo ang uubos sa buong pangkat ninyo. Galit na sigaw niya. Nakahalata ang mga tauhan na seryoso siya kaya mabilis nilang sinarado ang pinto ng van at pinaharurot to palayo. Hingal na hingal siya na humarap kay Lara. Nakasandal ito sa pader habang hawak ang kanyang patpat. Stefan Moretti, sila ba ang mga tauhan mo? Gagawa ka ba ng panibagong palabas para maging bayani sa paningin ko? Hindi, Lara, pakiusap, makinig ka. Ang mga lalaking yon ay mga dating kasamahan sa mafia na nagtaksil sa amin. Sila ang totoong nagplano ng aksidente.
Ginamit nilang papa mo, sinirang buong buhay mo para lang pabagsakin ang pamilya ko. Patawarin mo ko dahil sa akin, nadamay ka sa maraming gulo ng mafia. Pero sumusumpa ako, Lara, uubusin ko sila. Gagawin ko lahat para bawiin ang tiwala mo kahit abutin ako ng habang buhay. Umayos ng tayo si Lara habang tumutulo na ang luha. Hindi mabubura ng pag-ubos mo sa kanilang paningin ko, Stefan. At di nun maibabalik ang papa ko mula sa libingan. Alam ko, Lara, alam ko. Hindi ko kayang ibalik ang nakaraan pero kayang-kaya ko ibigay ang buong kasalukuyan at hinaharap ko para protektahan ka sa mga halimaw na yon. Hahantong ako sa dulo ng buhay ko para lang maging ligtas ka. Pagkatapos nito kahit itaboy mo ako araw-araw hindi ako aalis. Di sumagot si Lara, tumalikod ito at dahan-dahan naglakad pabalik sa subdivision. Sa kabilang banda, ang gabi, binalot ng makapal na hamog nang magpasya si Stefan na harapin ang ugat ng lahat ng kasinungalingan at panganib. Alam niyang di matatahimik ang buhay ni Lara hanggat di niya pinuputol ang mga galamay ng mga dating kasamahan ng kanyang ama sa mafia, ang pangkat ni Romano. Iniwan niya si Lara sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ni Elias at ng ilang tapat na tauhan sa subdivision. Bago umalis, sumulyap muna siya sa bahay ng dalaga. Walang ilaw ngunit alam niya gising ito, nakikiramdam sa gabi. Babalik ako, Lara. Tatapusin ko lang ang multong umaaligid sa atin. Mulong niya sa hangin bago nagtungo sa mansyon na ginawang kuta ng pangkat ng kaaway. Ang marangyang mansyon na dating pag-aari ng isa sa mga kaalyado ng kanyang ama ay tila isang malaking libingan sa gitna ng kadiliman na nakapaligid sa lungsod. Pagpasok pa lang niya sa engranding sala, sinulubong na siya ng nakabibiging katahimikan at ng ilang armadong kalalakihan. Ngunit hindi siya nag-iisa. Doon sa mahabang sofa na gawa sa mamahaling katad, nakaupo si Romano, ang utak ng sabuatan kasama na iba pang mga dating pinuno ng mafia. Dumating ka rin, Stefan, malamig na bungad nito. Balita ko naging abala ka sa pag-aalaga sa anak ng naging pain nating 2 taon na ang nakakaraan. Mukhang pinalambot ka ng isang babaeng bulag. Tumahimik ka, Romano, mariing sagot niya. Alam ko ng lahat. Alam kong kayo nagplano ng aksidente na sumira sa pamilyang Gustavo at nagtago kay Vanessa para lang lituhin ako habang unti-unti niyong kinukuha mga teritoryo ng aking ama. Humalaka ka matanda. Isang negosyo lang to, senyorito. Masyado kayo naging makapangyarihan ng daddy mo. Kailangan namin ng metsa para sirain ka at ang pamilya Gustavo, ang perpektong kasangkapan. Ngunit binigo mo kami. Sa halip ubusin mo ang natitirang Gustavo sa paghihigante, nahulog ka pa sa kanya. Isang malaking kahihiyan para sa isang Moretti. Hindi ninyo hawak ang buhay ko at hindi ko itutuloy ang maraming laro ninyo, banta niya rito. Humakbang siya papalapit sa mesa habang kanyang sariling mga tauhan unti-unti ring pumapasok sa paligid ng sala. Mula sa araw na to, sisiguraduhin ko, wala nang matitira sa pangkat ninyo. Huwag niyong hahawakan si Lara dahil kapag may nangyari sa kanyang masama, ako mismo magiging pinakamasamang halimaw na makakaharap ninyo. Bago pa makasagot ang matanda, biglang lumabas mula sa gilid ng sala si Vanessa, na dinala ng isa sa mga tauhan ni Romano mula sa kanilang lihim na silid. Kasunod nito ang isang matangkad at eleganteng babae, si Josephine, ang nakababatang kapatid ni Vanessa na matagal lang nakatira sa labas ng bansa, ngunit ngayon kasama na rin sa mansyon upang magsilbing garantiya. Stefan, iyak ni Vanessa. Pakiusap, makinig ka kay Romano. Sabi niya kung makikipagtulungan ka sa kanila at ibibigay ang huling code ng mga Moretti, hahayaan ka nilang mabuhay kasama ko, pwede tayong magsimula muli sa ibang bansa. Tinignan niya si Vanessa na may halong pagkaawa. Pagkatapos kay Josephine na nanatiling tahimik, Vanessa, tapos na tayong dalawa. Seryosong sabi niya. At ikaw, Josephine, alam ko kung bakit ka nandito. Alam ko na kasama ka sa sabuatan ng pangkat ni Romano upang itagong kapatid mo kapalit ng yamang binigay sa ibang bansa. Pinanood niyong masira ang buhay ko. Pinanood niyo na mabulag si Lara para lang sa kaligtasan at pera. Napayo ko sa Josephine at di makatingin ng diretso sa kanya habang si Vanessa humagulgol sa iyak. Humarap siyang muli kay Romano, nilabas ang armas at binaba ang gintong singsing na may selyo ng pamilya Moretti sa ibabaw ng lamesa bilang tanda ng pagdedeklara ng digmaan. Ang tunog ng pagbagsak ng bakal umalingaw-ngaw sa buong sala kasabay ng mabilis na pagpwesto ng kanyang mga tapat na tauhan laban sa mga kasamahan ng matanda. Yan ang huling babala ko sa inyo.
Tapos na ang laro ng mga traidor sa loob ng mafia. Ang natira ay ang lalaking handang pumaslang at pumanaw para sa babaeng tunay niyang minamahal. Mariing pahayag niya bago magsimula ang tensyon sa pagitan ng dalawang pangkat. Tinalikuran niya ang sala ng mansyon habang iniwan ang mga piling tauhan upang ubusin ang pwersa ni Romano na nagtangkang lumaban. Habang naglalakad siya palabas sa malaking tarangkahan, naramdaman niya isang uri ng kalayaan mula sa maruming mundo ng organisasyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, alam niya kung saan siya patungo. Pabalik sa tabi ng dalagang bulag na naghihintay sa kanyang muling pagbabalik upang protektahan to habang buhay. Ang gabi unti-unti nang binabawi ng papalapit na madaling araw, ngunit ang lamig na dala ng hangin ay tila hindi pa rin nakakabawas sa matinding tensyon sa tahimik na subdivision. Mabilis na ipinarada ni Stefan ang kanyang kotse sa tapat ng bakod. Hindi niya na ino-off ang headlight ng sasakyan. Ang dalawang malakas na sinag ng liwanag, direktang tumama sa harapan ng bahay ni Lara. Tila sumasalamin sa kanyang layunin na dalhin ang katotohanan sa gitna ng kadiliman na nakapaligid sa kanila. Bumaba siya ng may mabibigat na hakbang, ngunit may determinadong puso. Iniwan niya na sa kuta ng mga traidor lahat ng maruming utang at anino ng organisasyon. Huminto siya sa tapat ng pinto ni Lara. Huminga siya ng malalim, pilit pinapakalma ang nanginginig niyang mga kamay bago kumatok. "Lara?" tawag niya. Sapat na upang marinig sa loob ng tahimik na gabi. "Lara, pakiusap, nandito na ako. Tapos na ang lahat?" Wala pa ring sumagot, ngunit hindi siya sumuko. Sinandal ang kanyang noo sa kahoy na pinto. "Alam ko galit ka, Lara. Alam ko may karapatan ka na kamuhian ako habang buhay. Ginamit ko ibang pangalan dahil natatakot ako na kapag nalaman ko kung sino ako, lalayo ka kaagad. Noong una, binalot ng galit ang utak ko dahil akala kong kasalanan ng pamilya mo ang nangyari kay Vanessa, pero sumusumpa ako. Bago pa man lumalim ang ugnayan natin, natunaw na ang galit na yon dahil sa kabutihan mo." Sa loob ng bahay, nakatayo si Lara sa likod mismo ng pinto. Nakahawak siya sa tapat ng kanyang puso na tila ba doon ang gagaling ang matinding kirot na kanyang nararamdaman. Narinig niya ang bawat salita ni Stefan at ang bawat hikbi na alam niyang hindi galing sa isang mapaglarong playboy, kundi sa isang lalaking totoong nasasaktan at nagsisisi. "Nanggaling ako sa kuta ni Romano, Lara," patuloy ni Stefan sa labas. "Inalam ko ang buong katotohanan. Buhay si Vanessa at ang buong aksidente. Laro lang yon ng mga dating kasamahan ng daddy ko sa organisasyon para maging masama ako. Ginamit nilang papa mo. Sinira nila ang paningin mo para lang pabagsakin ang pamilya ko. Patawarin mo ko, Lara, dahil kung hindi dahil sa akin, kundi dahil sa pagiging Moretti ko, tahimik pa rin sana ang buhay mo ngayon." Nang marinig ni Lara ang tungkol kay Vanessa at sa sabuatan ng pangkat ni Romano, tila may malaking pako na tumusok sa kanyang puso. Lahat ng kanyang pagdurusa, ang pagkawala ng kanyang ama, ang pagkawala ng kanyang paningin ay hindi dahil sa isang simpleng aksidente sa kalsada. Ito ay dahil sa maruming digmaan ng organisasyon. At ang lalaking nasa labas ng kanyang pinto ang sentro ng mundong yon, ngunit siya rin ang pilit na pumuputol sa kadena ng karahasan. Wala na ang mafia na humahabol sa atin. Ubos na ang pangkat ni Romano. Hindi na ako si Stefan Moretti na kinatatakutan ng marami. Isa na lang akong ordinaryong Stefan na nagmamakaawa sa harapan mo. Kahit wag mo na akong tanggapin, hayaan mo lang akong manatili sa tabi mo upang magsilbing mata mo. Hayaan mong ako magprotekta sa iyo laban sa mundong to." Dahan-dahan inikot ni Lara ang doorknob. Sa tunog ng pag-click ng pinto, agad na nag-angat ng tingin si Stefan. Lumabas siya na walang patpat na hawak. Humakbang palabas sa portiko, direkta sa tapat ng nakatayong binata. Dahan-dahan tinaas niya ang kanyang mga kamay at hinanap ang mukha ni Stefan. Nang maramdaman ng kanyang mga daliri ang basang pisngi ng lalaki, doon din tuluyang bumuhos ang kanyang sariling luha. "Nandito ako, Lara. Nandito ako," bulong ni Stefan at hinaplos sa mga kamay ng dalaga na nasa kanyang mukha. "Napakasakit, Stefan. Napakasakit malaman na ang mundo ng lalaking pinagkakatiwalaan ko ang kumuha ng lahat sa akin. Noong una gusto kitang saktan. Gusto kitang itaboy palayo, pero sa tuwing naaalala ko ang pag-aalaga mo, ang init ng labi mo at kung paano mo ko pinoprotektahan sa mga tauhan ng mafia noong isang araw, hindi ko kayang magsinungaling sa sarili ko. Mahal kita, Stefan. Kahit ang pangalan mo may dalang dugo at kasinungalingan mula sa mafia.
Ang lalaking nakilala ko rito sa tabi ng bahay ko ay ang lalaking nagbigay sa akin ng dahilan para muling ngumiti sa gitna ng dilim. Tapat na pag-amin ni Lara. Mabilis na lang niyang niyakap ang dalaga. Sa kabilang banda, ang mga sumunod na buwan naging tila isang banayad na agos ng tubig. Tuluyan nang binuo ni Stefan ang kanyang madilim na nakaraan sa organisasyon. Sa tulong ni Elias na pumili ring iwanan ng dating buhay upang magsilbing tapat na kasosyo na isalin lahat ng legal na ari-arian ni Stefan sa isang tahimik na pondo. Ang sikat at kinatatakutang playboy ng maruming mundo, opisyal nang nawala kasabay ng pagbagsak ng pangkat ni Romano. Ngayon, siya na lang si Stefan, isang simpleng lalaking nagpapatakbo ng isang tahimik na negosyo ng mga organic candles and crafts kasama ng babaeng nagmamay-ari ng kanyang puso. Lumipat sila sa isang malawak at payapang ari-arian sa isang malayong probinsya. Doon nagtayo si Stefan isang magandang isang palapag na bahay na may malaking balkonahe, sadyang dinesenyo para sa madaling paggalaw ni Lara. Isang hapon, habang nakaupo si Lara sa isang tumba-tumba sa balkonahe, ang kanyang mahabang buhok malayang hinahangin at sa kanyang kandungan ay piraso ng tela na kanyang binuburdahan gamit ang kanyang mga sensitibong daliri. Mula sa likuran, dahan-dahan na lumapit si Stefan. May dala siyang dalawang baso ng preskong katas ng mangga. Bago pa siya makagawa ng tunog, lumingon na si Lara sa direksyon niya. May bitbit na napakatamis ng ngiti. Paano mo ba laging nalalaman na pumarito ako bago pa ako makahakbang ng malapit? Tawa niya habang binababa ang mga baso sa maliit na lamesa at umupo sa tabi ng dalaga. Kinuhang kamay nito upang hagkan. Ang amoy mo, ang bigat ng hangin tuwing lumalapit ka at syempre, ang tibok ng puso ko na laging bumibilis kapag alam nitong malapit ka na. Sagot ni Lara at sumandal sa balikat niya. Lara, mahinang tawag niya nito. Naisip po ba kung anong buhay natin kung hindi tayo nagtagpo sa subdivisyong yon? Bahagyang natigil si Lara bago dahan-dahang hinapdos ang mukha ng kasintahan. Siguro nasa dilim pa rin ako, Stefan. Hindi lang dahil sa mga mata ko, kundi dahil sa takot at lungkot na iniwan ng gulo ng organisasyon sa pamilya ko. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas para harapin ang mundong muli. Ano mang naging simula ng kwento natin ang mahalaga kung nasan tayo ngayon. Wala tayong marangyang kasal, Lara. Walang malaking handaan. Walang mga bigating bisita at walang prosesyon na pilit nagtatago sa mga anino ng nakaraan natin. Seryosong saad niya, tinitigan ang daliri ni Lara na may suot na isang simpleng gintong singsing. Umiling si Lara, inigpitan ng kapit sa mga daliri niya. Hindi ko kailangan ng marangyang kasal para patunayang ako ay sayo at ikaw ay sa aking tabi, Stefan. Ang kasal ay isang seremonya sa harap ng mundo, ngunit ang pangako natin nakasulat sa bawat tibok ng puso natin araw-araw. Dito, sa tahimik na lugar na to, sapat ang Diyos, ang kalikasan at ang pag-ibig natin na maging saksi sa ating pagsasama. Napangiti siya. Hinapit niya si Lara at hinagkanto sa labi. Ang kanilang wagas na pag-ibig ay nagpatuloy sa bawat pagising sa umaga na magkasama, sa bawat pagtulong sa paggawa ng mga kandila at sa bawat paglalakad sa ilalim ng sikat ng araw kung saan si Stefan na nagsisilbing mata ng dalaga at si Lara naman na nagsisilbing puso at liwanag ng lalaki. Ito ang kanilang bagong yugto, isang tahimik, payapa at masayang buhay na magkasama sa kanilang sariling paraiso. Isang pag-ibig na napatunayan sa gitna ng dilim at ngayon mananatiling nagliliyab at walang katapusan. Aral ng kwento. Ang kwentong to ay nagtuturo na ang maruming mundo ng galit at paghihiganti walang ibinubungang mabuti kundi pinsala sa mga inosenteng tao sa paligid natin. Pinapakita ng kwento na sa kabila ng matitinding pagsubok, trahedya at panlilinlang ng mga kaaway, ang tunay na pag-ibig at kapatawaran ang may kakayahang magpalaya sa tao mula sa gapos ng kanyang madilim na nakaraan. Ang bulag na pagtitiwala at katapatan ng puso, ang tunay na liwanag na kayang magpabago kahit sa pinakamalagim na landas ng isang tao. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Lara at Stefan. Sana po nagustuhan nyo ang maiksing storya nila. Sana po patuloy nyo pa rin suportahan ang sunod kong kwento. Tungkol naman po ito kay Samuel Moretti at kay Agatha na laging nakabuntot sa binata. Muli po, maraming salamat po and keep safe everyone.